Hello mga bakla! Welcome back sa aking channel. Alam nyo ba dito sa New Zealand, napakamahal ng gulay. Imagine mo yung talong na isang piraso, maabot siya ng $4. Kaya, syempre kailangan natin ng madiscarding pamumuhay dito sa New Zealand para makatipid. Ngayon, yung kasamahan ko dito sa bahay, masipag siyang magtanim ng gulay. O same, kita mo naman dito sa likuran ko, di ba? May mga mais, kalabasa, sayote. At syempre, ngayon magkukuha tayo ng gugulayin ko for today's video. At syempre, andito na nga ang pechay. O di ba? Pakita ko sa inyo yung mga pechay ng bonggang-bongga. Napakaganda, napakadaming gulay dito sa bakuran, dito sa New Zealand. So ito na nga, ipasyal ko kayo dito sa aming bakuran, dito sa New Zealand, ang napakaraming gulay, di ba? So ito na nga, nandito ang kalabasa, namumunga na siya ng bongga. Look at, di ba? Madami siyang bunga, kalabasa. Yung nandito sa baba, yung mga pechay na yan, hindi na siya nailipat, kaya naging ganyan ang itsura niya. Nagmukha siyang malnourished, charot. So ito naman yung tanim ni Kuya Vic na sayote, o di ba, napakadami, napakaganda. Namumulaklak na siya, nagkakaroon na siya ng bunga ng a little bit. At syempre may tanim din siyang mais. Ayan, kung nakikita nyo ang mais, di ba? Ganda-ganda. Ang dami niyang bunga. So siguro mga 1 month pa to or 2 weeks, 3 weeks, parang gano'n, o di ba? Kakaiba dito ang mga gulay. Diba? Ang tataba, ang lulusog. So, nandito naman yung pechay. Mamaya mangunguha ako ng mga pechay dyan. Diba? Nakakaloka. So, dito, sabi ni Kuya Vic, tulungan ko daw siya dito na magtanim dito kasi medyo tatabasin pa yung mga damo para makapaglipat kami ng sayote. Ay, ng pechay, sorry. Pechay. Siyempre, nandito yung mga Baguio beans. O, diba? Ang dami-daming Baguio beans. Nakakalorky. At siyempre, nandito ang kamatis. Siyempre, kukuha din ako dito ng kamatis. Mamaya, may hinog na siyang 1 piraso. Napakagandang kamatis. Parang ako lang. Char. At siyempre, ang pinakamaganda dito, ito na. O diba, fresh na fresh. Fresh na fresh na mga fruits. Ang raspberry, o diba, ang bongga. Ang dami-dami niyang bunga. Mamaya manguha ako ng raspberry. At syempre nagtanim din siya ng strawberry. Ang bongga ng strawberry niya. Diba? Tsaka yung mga pechay na yan. Kailangan namin mailipat siya kasi pumapangit siya. Pumapangit siya pag hindi siya naililipat. Ang mga bell pepper. Diba? Ang lalaki ng mga bell pepper niya. Ganda-ganda. So yeah, mangunguha na tayo ng pechay para sa akin lulutuin ng bongga-bongga. So ito na nga, mangunguha na ako ng mangunguha na tayo ng pechay. Diba? Bongga. Nakakatuwa manguha ng pechay kasi fresh na fresh. Diba? Say mo naman, ay cookie. Sorry. Nakakatuwa manguha ng gulay dito. So instead na bumili ka pa sa supermarket, bumili ka na lang ng mga buto. Nabibilhan naman dito ng mga buto kaya pwede ka magtanim. Diba ang bongga?
makakapagluto ako ng nilaga. Ay, sayang naman. Imagine mo kung bibili ka pa ng mga dahon-dahon sa supermarket na nagkakahalaga siya ng $4, $3, $2. So magtanim ka na lang, at least marami ka pang ma-harvest na gulay. Imagine mo, malaking tipid talaga pagka meron kang gulayan sa bakuran. O, diba? Organic na, bongga pa. Diba? Ang dami ko nakuha. So, after naman ng pechay, manguha naman tayo ng Baguio beans. Bakla, marami na ako nakuhang gulay dito sa aming bakuran. So makakapagluto na ako ng nilaga, o di ba? Laking tipid talaga ng bongga. So yan mga kabaklaan, don't forget to subscribe at i-hit ang bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. Kita-kits tayo mga kabaklaan.